Mr. Silent Channel. Chapter 341 hanggang 345. Ganun ba kaimportante? 0341. Nang matapos. Nagsasalita, si Liu Bingjun ay puno ng nakagagalit na apoy, ang kanyang buong katawan ay nasusunog na parang pulang araw, at naglunsad siya ng isang sprint patungo sa koronel na ibon. Shenwo Shaozin Kamao. Pulang ilaw, at ang kamao ni Liu Bingjun ay tumama sa dibdib ni Colonel Bird na parang kometa. Bang! Isang pagsabog ang tumunog, at ang nagngangalit na galit ay marahas na natangay, na nagpapataas ng pagsabog ng buhangin at alikabok. Gayunpaman, si Colonel Bird ay nakatayo pa rin bilang isang bato, at kahit na ang helmet na bakal ay hindi nakikita ang kanyang tunay na ekspresyon, nakakaramdam pa rin siya ng bakas ng pang-aalipusta. Ang panahon ng mga sinaunang mandirigma ay tapos na, sabi ni Colonel Bird, sinuntok si Liu Bingjun sa tiyan. Lumuwa si Liu Bingjun ng isang subo ng dugo, at ang buong tao ay lumipad palabas. Matapos mabali ang isang malaking puno, nahulog siya sa lupa nang hindi nalalaman ang kanyang buhay o kamatayan. Liu Bingjun. Sigaw ni Chu Yunyao at tumakbo. Bagamat hindi niya kilala ang kakaibang bodyguard na ito sa mahabang panahon at hindi niya maintindihan ang iba't ibang kakaibang pag-uugali nito, ngunit nang makita niyang isinapanganib niya ang sarili niyang buhay sa labanan, nakaramdam siya ng pagkalungkot. Hindi ko maiwasang mapakilos. Siya mismo ay hindi napagtanto na mula nang lumitaw si Ye Fan at guluhin ang kanyang mundo, mayroong isang bagay sa kanyang puso na hindi pa niya nararanasan. Mabilis na humakbang si Colonel Bird at gumamit ng bakal na braso para pigilan ang leeg ni Chu Yunyao. Miss Chu, sumama ka sa akin. Chu. Namumula ang mga mata ni Yunyao, napakahirap ng kanyang paghinga, at nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa, ngunit hindi niya mapigilan. Gusto niyang tumingin sa kanyang likuran upang makita kung ang lalaking iyon ay makakatakas muli, tulad ng nakaraan, upang iligtas siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang pumasok sa tainga ni Chu Yunyao. Sandali lang. Nasa akin ang mga bagay na gusto mo. Ang maselang katawan ni Chu Yunyao ay nanginig, at ang kanyang puso, na katatapos lang mahulog sa ilalim ng lambak, ay nagsimulang tumibok muli. Lumingon si Colonel Bird, at tumingin din ang isang grupo ng mga nakaligtas na sarhento, si Wang Jishao at iba pa. May itim na kahon ng password sa kanyang kamay, kalmadong naglakad si Ye Fan papunta sa posisyon na mahigit 10 metro ang layo mula sa Colonel Bird at huminto. Earth, ang access ng Earth. Napabulala si Chu Yunyao nang makita ang kahon, nakuha mo. Ang mga sundalong naroroon ay nasa sabik din, at naisip na si Ye Fan ay namatay din. Sa hindi inaasahan, ang hindi kilalang pangalan na ito ang Panginoon ng lalaki ay lumabas na buhay at nakuha ang nais niyang protektahan sa pagkakataong ito. Ang mukha ni Wang Jishao ay labis na madilim, ang kanyang mga kilay ay nakasimangot, at ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Buti na lang at hindi napahiya. Nagpout si Ye Fan, sa kasamaang palad, nahuli ka. Nagtanong si Chu Yunyao, paano ang 10 mandirigma ng Delta? Naitaboy mo ba sila? 10. Anong 10? 2 lang sa kanila ang kumuha ng kahon, at isang taksil, si Guyu, ang pumatay sa kanilang lahat. Sabi ni Ye Fan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng nasa eksena ay natigilan, at pagkatapos ay lahat ay tumingin kay Wang Jishao. Ibinaba ni Wang Jishao ang kanyang ulo, na parabang siya ay malubhang nasugatan, umubo nang hindi gumagawa ng ingay. Mukhang may naintindihan si Ye Fan, at tumingin kay Wang Jishao na may kalahating nakangiting-ngiti, talagang may lakas ka ng loob na sabihin ito, at ang pagmamayabang ay dapat maging makatotohanan, tulad mo, ang isang miyembro ng Delta Team ay maaaring pumatay sa iyo, at 10 ito. Galit na galit si Wang Jishao na gusto niyang samuka ng dugo, ngunit sa sandaling ito ay wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Sinabi ni Ye Fan kay Bird, bitawan mo ang babaeng iyon, at ibibigay ko sa iyo ang kahon. Kailan? Narinig ito ng lahat, nagulat silang lahat, at natigilan din si Chu Yunyao. Ye Fan, baliw ka ba? Anong gusto mong gawin? Ano? Ano pa ang magagawa ko? Siyempre, para iligtas ang aking babae, sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito, biglang napagtanto ng ibang mga talentong naruroon na isiniwalat ni Ye Fan ang kanyang relasyon kay Chu Yunyao. Ang mukha ni Wang Jishao ay lalong naging pangit, at ang isang kamay ay nasa lupa, na nangangamot na ng dugo. Natahimik sandali si Bird at nagsabi, nakita ko ang iyong mga kakayahan sa pamamagitan ng elektron-ikong mga mata. Ang iyong lakas ay talagang kamangha-mangha. Ngunit bakit sa palagay mo kaya mo akong talunin? Ngumiti si Ye Fan, ano, gusto mo bang subukan? Ang mga pulang elektron-ikong mata sa helmet ni Bird ay kumikislap ng ilang beses, na parang isinasaalang-alang ang panganib, at sa wakas ay umiling, ngayon ay hindi ang oras, ang aming pangunahing layunin ay ang akses ng lupa, kung ibibigay mo ang kahon sa ay, hahayaan kong umalis si Miss Chu. Kayong mga taga-Magnesia ay palaging tapat, at magtitiwala ako sa inyo sa pagkakataong ito. Sana ay hindi ninyo ipahiya ang mga tao sa inyong bansa. Si Ye Fan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, humakbang siya at inilagay ang kahon sa lupa. Si Chu Yunyao ay nabalisa at sumigaw, Ye Fan, hindi mo ito magagawa. Alam mo ba kung ano ang akses ng lupa? Hindi ito maibibigay sa kanila.
Bahagyang tumawa si Ye Fan, hindi ko alam kung ano iyon, ngunit, anuman iyon, hindi ito mahalaga kaysa sa aking babae. Natigilan si Chu Yunyao, tila nag-freeze ang oras, hindi siya makapagsalita. Okay, sapat na pagmamahal at katwiran. Tumango si Bird bilang pasasalamat, at nang umatras si Ye Fan, pumunta siya sa gitna, kinuha ang kahon, at binitawan si Chu Yunyao. Pagkatapos, tumalikod si Bird, at ang asul na apoy ay nag-spray mula sa kanyang likod at sakong, isang malakas na puwersa ng reaksyon na nagpalipad sa kanya patungo sa dagat. Gusto lang makahabol ng isang grupo ng mga sundalo, ngunit nalaman na tumakas si Bird ng walang anino. Napakabilis. Paano ito tulad ng isang rocket? Ang propulsion device ay nabuo sa ganoong lawak. Napabuntong hininga na lamang ang isang grupo ng mga tao. Lumapit si Ye Fan kay Chu Yunyao nang hindi nagmamadali, tiningnan ang babae pataas at pababa, at sinabing may pag-aalala, Yao Yao, kamusta ka? Hindi ka ba nasugatan? Nabawi ni Chu Yunyao ang kanyang kawalang interes, at sinabi, Earth nasaan ang access? Napakurap si Ye Fan, ang access ng lupa. Hindi mo ba ibinigay sa kanya ngayon lang? Huwag mong gawin ito. Napakatuso mo, dapat ay gumamit ka ng isang walang laman na kahon. Nasaan ito? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, napagpasyahan ni Chu Yunyao na si Ye Fan ay nagkukunwari ng isang shot para ipakita si Colonel Bird. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, walang totoo o peke, ang isang kahon lang na ito. Kung gagamit ako ng isang kahon na walang laman, kung sakaling maskan ang kanyang baluti at alam kong nagsinungaling ako sa kanya, hindi ba imposibleng makipag-ayos? Chu Yun nang makita ang hitsura ni Ye Fan, si Yao ay tila hindi nagsisinungaling, at hindi napigil ang sabihin, ikaw. Ikaw talaga ang nagbigay sa kanya ng access ng lupa. Baboy ka ba? Hindi ko mapigilan, hindi ko kaya. Hindi mahalaga kung ligtas ang iyong buhay. Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay. Ako, mahalaga ba ako? Sino ako? May sakit ka ba sa pag-iisip? Saway ni Chu Yunyao. Ngumiti si Ye Fan at nagsabi, sabi ko, ikaw ang aking babae, bakit hindi mo ito maalala ngayon? Hindi alam ni Chu Yunyao kung ano ang kanyang nararamdaman, at tumingin kay Ye Fan na may malinaw na mga mata. Ibinigay nga ng lalaking ito ang access ng lupa para sa kanya. Tiyak na alam niya kung ano ang magiging kahihinatnan kung malalaman ito ng mga matataas na opisyal ng Xiaguo, at hindi ito masyadong matatawag na pagtataksil. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng mga pinuno, gaano man kahalaga si Chu Yunyao, hindi ito kasing halaga ng access ng lupa. Ngunit sa mata ni Ye Fan, ang kanyang sariling buhay ay mas mahalaga kaysa sa access ng mundo. Chapter 0342 Kailangan mong makinig sa akin. 0342. Napakatanga mo. Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang mga ngipin, ipaalam ito sa mga nakatataas, at tapos ka na. Kailangang sundan ka rin ng mga babae sa Huahay. Napakamot si Ye Fan sa kanyang buhok, nakakagulo talaga ang problemang ito. Well, hahabulin ko ito, baka makahabol ako, at maaga ko ang access ng Earth pabalik. Habol. Hinahabol mo gamit ang puwitan mo. Hindi napigilan ni Chu Yunyao na bumulalas, hindi ako humabol ngayon lang, huli pa ba? Sa tingin mo ba lahat ng tao ay napakatanga mo? Hoy, Xiao Yao Yao, huwag masyadong lumayo, kahit na mas mapagparaya ako sa aking babae, mayroon akong bottom line. Naramdaman ni Ye Fan na hindi mapigilan ng babae na mapag-alitan. Sa sobrang galit ni Chu Yunyao ay sinuntok niya ang lalaki ng ilang beses, sobra na ako. Hindi lang kita papagalitin. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Utak ng baboy, wala na ang access ng lupa, ano pa ang silbi ng mabuhay, ang hepe ay nakakailang palayain tayo. Anong dapat kong gawin, hindi ba ngayon lang ako nag-alala sa katawan mo? Sabi ni Ye Fan, talagang natatakot siya sa injury ni Chu Yunyao, kaya hindi niya sinubukang abutin. Sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ang aking paghatol ay masyadong konserbatibo, at napalampas ko ang pinakamagandang oras para makahabol. Matapos marinig ito, hindi na nagawang magalit ni Chu Yunyao sa lalaki. Pagkatapos bigyan siya ng isang masalimuot na tingin, sinabi niya, ang lunas. Mayroon ako nito, ngunit kailangan mong sundin ang aking mga tagubilin. Tumango si Ye Fan, tumingin siya nakapunta na siya sa sikretong laboratorio na iyon. Bagaman hindi siya mismo isang pisiko, hindi pa siya kumakain ng baboy at nakakita ng mga baboy na tumatakbo. Alam ni Ye Fan na si Chu Yunyao ay talagang isang epoch-making genius sa larangan ng cutting-edge physics. Ang babaeng ito ay dapat magkaroon ng ilang natatanging paraan upang mabawi ang access ng lupa. Walang problema, magkatugma ang mga lalaki at babae, hindi nakakapagod ang trabaho, nakangiting sabi ni Ye Fan. Hindi nagmamadali si Chu Yunyao, at lumingon sa lugar kung saan nahulog si Liu Bingjun. Siya ay yumuko, tumingin kay Liu Bingjun, na ang mukha ay puno ng dugo, at sumigaw, nasaan ang mga medikal na kawani. Halika at tingnan kung kumusta siya. Director Chu, ang mga medics ay patay at nasugatan, at hindi ko na sila mahanap ng ilang sandali ngayon. Sabi ng katabi niyang opisyal. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Ye Fan ang pagpikit, na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, lumakad at kinuha ang pulso ni Liu Bingjun.
Pagkaraan, mahinang sinabi ni Ye Fan, nasira ang kanyang mga panloob na organo at mayroon siyang ilang panloob na pagdurugo, ngunit hindi ito isang malaking problema. Ang magic na pampaligo ng apoy ng Shenwu sect ay mayroon ng magandang epekto sa pagpapalakas ng katawan. Isa rin siyang martial artist sa larangan ng body refining, at nag-cultivate siya sa loob ng 10 at kalahating araw. Dapat ay maayos ito sa loob ng 1 buwan. Paano mo nalaman? Tanong ni Chu Yunyao. Kaya kung pumatay ng mga tao, ngunit maaari ko ring iligtas ang mga tao, sagot ni Ye Fan. Nag-alinlangan si Chu Yunyao, sigurado ka ba? Sinabi ni Ye Fan na may kakaibang ngiti, Yao Yao, masyado ka bang nagmamalasakit sa mga tao? Natigilan ang ekspresyon ni Chu Yunyao, napagtanto lamang na siya ay medyo naiiba sa dati, ang ganitong uri ng hindi pamilyar sa kanyang sarili, na nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkalito. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, ayaw ko lang naguluhin ako ng pinuno ng Shenwu sect, na sinasabing pinatay ko ang kanyang minamahal na disipulo, naiinis na sabi ni Chu Yunyao. Talaga? Ayos lang, hindi gaanong nagsalita si Ye Fan, nakatingin sa babae ng nakangiti. Hindi nang ahas si Chu Yunyao na tumingin ng diretso kay Ye Fan, kaya tumayo siya at lumingon sa hotel, sumunod ka sa akin, oras na para lumaban. Tumingin si Ye Fan sa likod ni Ye Fan na may lumilipad na buhok, kumikislap ang kanyang mga mata, at mabilis siyang sumunod. Dumating muli ang dalawa sa underground experimental base. Ang mga tao dito ay inilikas, at ang buong base sa ilalim ng lupa ay tila walang laman. Binuksan ni Chu Yunyao ang backup na power supply, at maraming mga computer system sa laboratorio ang na-restart, at ang lahat ng ilaw ay kumukutitap at pumutok saglit. Ang dahilan kung bakit orihinal na itinayo ang base sa Luchun Island ay dahil ang mga agos ng karagatan dito ay magagamit ng napakahusay. Kahit na masira ang conventional power supply, ang backup power supply ay hindi maaapektuhan, at ang enerhiya ay magiging sapat. Naglakad si Chu Yunyao patungo sa pangunahing console ng isang mataas na platform at ipinaliwanag kay Ye Fan ang ilang sitwasyon sa laboratorio. Sumunod si Ye Fan at nalaman na ang pangunahing console na ginawa ni Chu Yunyao ay napaka-espesyal. Hindi sa banggitin ng keyboard sa itaas, ito ay isang piraso ng touchscreen na kulay na mga key, at walang palatandaan ng may tuldok na teksto. Ang susi ay ang bilang ng mga key na ito ay 20 o higit pa, na mas maliit kaysa sa karaniwang keyboard ng computer. Marami. Paano mo na-control ang napakalaking laboratorio gamit ang keyboard na ito? Tanong ni Ye Fan. Itinaas ni Chu Yunyao ang kanyang daliri at itinuro ang kanyang ulo, ako lang ang gumagamit nito dito. Lahat ng utos ay nasa isip ko. Ako lang ang nakakaalam kung paano kontrolin ang keyboard na ito. Tulad ng inaasahan kay Xiao Yaoyao, kung gagawin mo ito, kahit na gusto ng bansa na magpadala ng isang tao na pumalit sa iyong mga tagumpay, ito ay magiging mahirap. Ito ay magiging isang gintong medalya para sa pag-iwas sa kamatayan, sabi ni Ye Fan bilang paghanga. Huminga ng mahina si Chu Yunyao, huwag mong isipin na 180 ang IQ ng iyong asawa, hindi ako mas mababa sa kanya. Tamad lang akong magpakita ng ganitong bagay, at sumasali pa rin ako sa isang hanggal na Baoji Club. Ang tanga. Ye Fan nang marinig ito, hindi niya napigil ang sabihin ng may kagalakan, Xiao Yaoyao, natutunan mong makipagkompetensya sa aking asawa ng napakabilis. Gusto mo bang ipakita na mas mahusay ka kaysa sa kanya? Nagmamadaling depensa ni Chu Yunyao, syempre hindi. Siya ay mahusay, kailangan mo ba ng paghahambing? Nagkibit-balikat si Ye Fan, humakbang pasulong, at niyakap ang payat na baywang ni Chu Yunyao mula sa likuran, baby, paano ka lalaban? Bitawan mo ang maalat mong kamay ng baboy. Mabilis na tinapik ni Chu Yunyao ang keyboard at naglabas ng sunod-sunod na utos, kinagat ang ibabang labi, hindi nagkaimik sa mga kilos ni Ye Fan. Sabi ko sa iyo, huwag mong sabihing baboy ang lalaki mo, baboy ako, hindi ito mabuti para sa iyo. Mataimtim na sabi ni Ye Fan. Alam ni Chu Yunyao na walang silbi ang makipaghiwalay sa lalaking ito, kaya nag-concentrate na lang siya sa sarili niyang negosyo. Pagkalipas ng mahigit 1 minuto, pagkatapos kumuha ng larawan ng red light key si Chu Yunyao, lumitaw ang isang pabilog na radar scan na imahe sa malaking screen sa harap. Ano iyon? Gagamit ka ba ng radar para i-scan ang mga submarino nila? Nagtaka si Ye Fan, okay lang ba ito? Ginamit nila ang EMF para makagambales sa lahat ng electromagnetic waves. EMF, kung kapaki-pakinabang ang makalumang radar na iyon, imposibleng dumiretso ang Zero Team at pumasok sa ating isla. Ginagamit ko ang gravity detection radar na ginawa ko ngayon. Sa pamamagitan ng longitudinally scanning ng seawater weight sa bawat level, para husgahan kung nasaan ang submarino ng kalaban, sabi ni Chu Yunyao. Natigilan si Ye Fan, ibig mong sabihin sa isang lugar na may mga submarino, magkakaroon ng mga paglihis sa bigat ng tubig dagat sa lugar na iyon, at pagkatapos ay mahahanap mo ang mga submarino sa pamamagitan ng paglihis na ito. Sa madaling salita, ito ang katotohanan. Sinabi ni Chu Yunyao, ito lang ay hindi ko na kumpleto ang buong pananaliksik, at ang saklaw ng paghahanap ay hindi malaki. Ang ilang mga parameter ay hindi masyadong tumpak. Hindi ko alam kung magagawa ito. Hindi talaga maisip ni Ye Fan ang prinsipyo, ngunit kung pag-isipan niya itong mabuti, kung mauunawaan niya kung paano gumagana ang radar, hindi magiging henyo si Chu Yunyao.
Biglang, tatlong pulang tuldok ang lumitaw sa screen, dahan-daang gumagalaw sa tatlong direksyon, ngunit lahat sila ay umalis sa tubig ng Xia Kingdom. Kabanata 0343 Kabihasnan. 0343. Tatlong submarino. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao at nagsabi, nakakagulo ito, kung tatlo sila, alin ang may access ng lupa? Tiningnan ito ni Ye Fan, ngunit sinabi, ang pinakamalapit sa isla ay. Paano mo nalaman? Sa tingin mo ba hindi na makakarating pa ang Colonel Bird sa War Armor? Mayroon silang espesyal na sasakyang panghimpapawid at direktang pumunta sa pinakamalayong submarino, hindi ba? Tanong ni Chu Yunyao sa kalsada. Umiling si Ye Fan at seryosong nagsabi ng tatlong salita, nabulag ako. Halos samuka ng dugo si Chu Yunyao. Bilang isang scientist, ang pinakaayaw niya ay ang random guessing. Seryoso ka ba? Kailan ba? Maaari lang kitang ipadala sa kinalalagyan ng isa sa mga submarino ng sabay-sabay. Kung maling lugar ang pupuntahan mo, mawawala ang lahat ng pagsisikap mo at hindi ka na talaga makakahabol. Pinalaki ni Chu Yunyao ang kanyang magagandang mata at nagturo ng leksyon. Kung gayon, ano ang magagawa? Hindi ka maaaring umasa sa lahat ng bagay sa iyong buhay, maging isang tatay sa pagsusugal. Hindi mababa ang posibilidad ng isang ikatlo, nakangiting sabi ni Ye Fan, at mas naiintindihan ko ang sikolohiya ng mga manlalaban. Hindi ako mali ang hula. Mali ang hula ko, kung hindi ko mabawi ang access ng lupa, hindi kita ililigtas. Sabi ni Chu Yunyao. Napakamot si Ye Fan sa kanyang mukha, iniisip na kung siya ay target ng estado, walang makakapagligtas sa kanya, kaya maaaring tumakas siya kasama ang buong pamilya. By the way, Xiao Yao Yao, sabi mo pwede mo akong ipadala sa submarine. Ano ang mauupuan ko? Dapat nasa 50 km/h dapat ang bilis ng stealth nuclear submarine nila, at mahirap abutin ng mga ordinaryong marine transporter, kahit aircraft, ma-intercept ng anti-aircraft missiles ang mga submarine nila. At maaari nilang ganap na ilipat ang access ng lupa ng maaga pagkatapos na matagpuan tayo na humahabol, upang tayo ay lumipad sa himpapawid. Sa makatuwid, kailangan nating maabot kaagad ang kanilang lugar sa dagat, at pagkatapos ay pagdating mo doon, ikaw ang bahala. May bakas ng solemnidad sa mga mata ni Chu Yunyao. Hindi pa rin maintindihan ni Ye Fan, kung gayon, ano ba talaga ang inuupuan mo dyan? Napabuntong hininga si Chu Yunyao, gusto ko lang ipakita sa iyo ang aking eksperimento sa pagkakataong ito, ngunit hindi ko inaasahan na ang eksperimentong ito ay mangangailangan ng iyong direktang pakikilahok. Pagkatapos magsalita, bumaba si Chu Yunyao sa stage at hiniling kay Ye Fan na sumama sa kanya sa harap ng malaking kagamitan. Ito ay isang instrumento na gawa sa silver gray na halwang metal, na may dalawang kalahating bilog na haliging metal na nakatayo sa magkabilang panig ng isang pabilog na plataporma. Sa likod na bahagi ng device na ito, isang malaking cylindrical na bahagi ang matagal na nakakonekta, na mukhang isang tangke ng imbakan ng langis para sa isang tanker. Ikaw ang unang tao na gumamit nito, sa totoo lang. Maaaring ikaw ang pinakamahusay na pagpipilian upang maging unang gumamit nito, sabi ni Chu Yunyao na may komplikadong hitsura. Sa katunayan, ngayon lang napansin ni Ye Fan ang malalaking kagamitang ito, ngunit hindi niya maintindihan kung para saan ito ginagamit, kaya nagtanong siya, ano ito? Isang tingin ang sumili sa magagandang mata ni Chu Yunyao. Tinawag ko itong space jumper, sa madaling sabi, ito ay isang space jumping device. Ano? Halos akalain ni Ye Fan na mali ang narinig niya, dahil sanay siyang makakita ng malalaking eksena, at hindi niya alam kung ilang beses siya mamamatay. Nabigla sa babae. Ikaw, sabi mo, gumawa ka ng tool para sa spatial teleportation. Itinuro ni Ye Fan ang malaking lalaki, ito. Ito ba ay isang portal ng kalawakan? Proudly, huwag kang matakot, nakagawa na ako ng mga eksperimento sa mga bato, ipis, daga, at unggoy. Bagaman mayroong mga pagkabigo ng hindi bababa sa 100 beses, walang abnormalidad sa huling eksperimento. Ang eksperimentong ito ay isinasagawa sa mga tao. Ang iyong pisikal na fitness ay dapat nasa napakataas na antas sa mga tao, sa palagay ko, dapat kang maging maayos. Si Ye Fan ay nanginginig at napabuga ng malamig na pawis, nang malaman niya ang katotohanan, bigla niyang natuklasan, ang babaeng nasa harapan niya ay higit na nakakatakot kaysa sa inaakala niya. Paano mo ito nagawa? Ano ang pinakapangunahing prinsipyo? Ang teknolohiyang ito ay nalampasan ng labis ang kasalukuyang sibilisasyon ng tao, hindi maipaliwanag na sabi ni Ye Fan. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, kahit na ipaliwanag ko ito sa iyo, maaaring hindi mo maintindihan. Ngunit ang masasabi ko sa iyo ay, hindi ko ito imbensyon, ginawa ko lang ito ayon sa mga guhit, at sa kasalukuyan ilang materyales ang nadibog. Natigilan sandali si Ye Fan, pagkatapos ay nag-isip ng kung ano at nahulaan, pwede bang? May kaugnayan ba ito sa access ng lupa? Huminga ng malalim si Chu Yunyao, sumandal sa harap ni Ye Fan, at biglang ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Ye Fan, tumayo siya at sinabi sa tainga ng lalaki, alam lang ng karamihan na ang access ng lupa ay isang napakahalagang bagay. Ngunit sa katunayan, hindi nila alam kung ano ang tunay na halaga ng bagay na ito. Sa katunayan, ang access ng mundo, itinatala nito ang mga nagawa ng isang sibilisasyon na mas mataas kaysa sa atin.
Sa kasalukuyan, ako lang ang makakabasag at nakakaintindi nito, kaya nasa laboratorio ko ang lahat. Kung ang bagay na ito ay nahulog sa mga kamay ng mga tao ng magnesium, dapat mong malaman kung ano ang mga kahihinatnan ay. Mabilis na tumibok ang puso ni Yefan, sa wakas ay alam na niya kung bakit hindi nang ahas si Exilin Yuan na sabihin sa kanya ng direkta, ang Earth Actual Thing. Bukod dito, naiintindihan din niya kung bakit sinabi ni Exilin Yuan na tiyak na may mapapala siya rito. Tama, ang isang bagay na hinahanap niya ay ang mas mataas na agham at teknolohiya. Mas mataas na sibilisasyon. Dahil ang teknolohiya lamang sa kabila ng panahong ito ang makakatulong sa kanya na makabawi sa isang malaking pagsisisi. Hindi napigilan ni Yefan ang mapangiti, naiintindihan ko. Pagkatapos ay magsimula na tayo. Nang makita ang pagbabago sa mga mata ng lalaki, hindi napigilan ni Chu Yunyao na ipakita ang isang bakas ng pagdududa, hindi ka ba natatakot? Ito ang unang pagkakataon na nakagawa ako ng human space jump. Natatakot. Iniunat ni Yefan ang isang daliri, itinaas ang baba ni Chu Yunyao, at hinalikan ang mapupulang labi ng babae. Nakakaalam ako ng maraming wika na hindi ko na mabilang ang aking sarili, ngunit natatakot ako dito. Mga salita, hindi ko talaga alam kung paano sasabihin. Pumutok ka lang, sabi ni Chu Yunyao, ikukuha kita ng set ng deep sea diving equipment. Hinawakan siya ni Yefan at sinabing, hindi, kahit na hindi mo ako maipadala ng tumpak sa loob ng submarino, kaya ng katawan ko ang lalim ng submarino, at napakabigat na magsuot ng kagamitan. Baliw ka ba? Akala mo ba Superman ka? Tanong ni Chu Yunyao. May kumpiyansa na sinabi ni Yefan, hanggat makarating ako sa kinaroroonan ng kanilang submarino, hindi ako mabibigo. Kung gayon masasabi ko ito, hindi ko magagarantiya kung maaari kitang ipadala sa submarino, dahil ang distansya ng transmisyon na ito ay hindi pa nagagawa. Kung ito ay direktang lapaga sa dagat, wala akong pakialam. Nagbabala si Chu Yunyao. Kabanata 0344 Pinagmulan. 0344. Napabuntong hininga si Yefan at humakbang papunta sa space jumping platform, alam kong hindi mo ako hahayaang mamatay, dahil nahulog ka na sa akin, di ba? Saglit na natigilan si Chu Yunyao, pagkatapos ay agad na lumingon sa mataas na plataporma, bumubulong. Baliw. Narinig ni Yefan ang buod ng babae at hindi niya napigil ang magsabi ng masaya, Chu Yunyao, kung hindi ako makakabalik, tandaan mong sabihin sa mga pinuno na namatay ako para sa bansa, huwag mong ikahiya ang aking asawa at ang iba pa. Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang ibabang labi, nagsimulang mag-type sa keyboard, at malamig na sinabi na may magandang mukha, it's none of my business, I'm not you. Matigas na sinabi ni Yefan, naniniwala akong gagawin mo. Si Chu Yunyao ay tahimik at hindi umimik, at patuloy na sinunod ang mga tagubilin upang i-lock ang target para tumalon. Nang muntik na itong my-lock, sinabi ni Chu Yunyao, ang space jump ay magaganap pagkatapos ng 10 segundo. Sa proseso, walang nakakaalam kung anong uri ng karanasan ito, dahil ikaw ang unang tao na gumawa ng space jump. Anyway, good luck. Tumango si Yefan, ipinikit ang kanyang mga mata, at tumigil sa pag-iisip tungkol sa iba pang mga bagay. Matapos huminga ng malalim si Chu Yunyao, pinindot niya ang isang light key. Ang elektron-ikong tunog ng system ay nagsimulang lumitaw, na nag-uulat ng pag-unlad. Opisyal na inilunsad ang Space Jumping Device 0.17, at nagsimula ang supply ng enerhiya ng fusion reactor. Ang 3-dimensional na coordinate ng target. Sa transmission device, 2 metal na braso, ang nagsimulang umikot ng mabilis. Ang metal box sa likod na parang garahe ay isang nakokontrol na fusion reactor. Ang ganitong teknolohiya ng enerhiya lamang ay sapat na upang mabigla ang mundo. Dahil ito ay katumbas ng pagmaster ng walang katapusang enerhiya, at ito rin ang pinakamalinis na enerhiya, sapat na upang sirain ang ekonomiya ng mundo. Sa wakas ay naunawaan ni Yefan kung bakit nagkaroon ng sapat na enerhiya si Chu Yunyao para tumalon sa kalawakan. Muntik na pala niyang makumplito ang fusion reactor na sinaliksik ng outside world. Sinabi ng babaeng ito na ang kanyang eksperimento ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sandatang nuclear, at hindi siya nagyabang. Pagkatapos ng lahat, ang antas na kinasasangkutan niya ay mas mataas na dimensional na teknolohiya. 10, 9, 8. Ang elektron-ikong boses ay nagsimulang magbilang, ang figure ni Yefan ay hindi na nakikita sa teleportation platform, at ang bilis ng pag-ikot ng metal na braso ay hindi makalkula. Sa sandaling natapos ang countdown, tila nagkaroon ng isang alon ng spatial fluctuation sa teleportation platform, na agad na bumalik sa orihinal nitong estado. Nang tumakbo si Chu Yunyao mula sa mataas na platform at hinanap ang figure ni Yefan, nawala na si Yefan. Huwag kang mamatay. Bulong ni Chu Yunyao sa sarili. Malalim na dagat, sa loob ng stealth nuclear submarine, isang grupo ng mga miyembro ng Delta Zero Team, sa isang dining space, na may hawak na mga baso ng alak. Saludo sa ating mga namatay na kasama. Sulit ang kanilang mga sakripisyo. Nakuha natin ang Earth Access. Mabuhay si Mei Lijian. Sigaw ni Colonel Bird at nanguna sa pag-inom ng isang baso ng matapang na alak. Mabuhay Magnolia. Sumigaw din ang isang grupo ng mga sundalo, umiinom ng lahat ng uri ng beer at whiskey.
Sa buong cabin, masaya ang kapaligiran. Colonel Ibon, ano nga ba ang access ng lupa? Nakuha lang namin ito pagkatapos ng maraming kapatid na namatay, ngunit hindi pa rin namin alam kung ano ito, tanong ng isang sundalo. Umiling si Colonel Bird at tumingin sa itim na lockbox sa gilid, hindi ko alam, kahit si General Smith, hindi niya alam. Nabalitaan ko na iilan lang sa mga opisyal, kasama ang presidente, ang nakakaalam ng sekreto ng bagay na ito. Kaya sikreto. Hindi katakataka na kailangan natin ang lahat ng ating mga tropa upang kakuban, sabi ng isa pang sundalo. Sinabi ni Colonel Bird sa kulay, narinig kong sinabi ni General Smith na ang bagay na ito, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang baliw na pinuno ng estado, ay nagpadala ng mga tao sa lugar ng Zhang ng Xia Kingdom ng ilang beses upang hanapin ito, para sa akses ng mundo, ngunit hindi nila ito natagpuan, ngunit natagpuan ito ng mga tao ng Xia. So ayun nga, parang maganda talaga. Ang bagay na gusto ng pinuno ng estado ay dapat na isang sandata ng digmaan. Hindi katakataka na sinabi na ang eksperimento ni Xia Guo ay dapat maputol. Talagang may katuturan. Isang grupo ng Zero sundalo ang tumango. Sa sandaling ito, isang piercing alarm ang nagpasigla sa lahat. Tok tuk tuk. Pag-atake ng kalaban. Paano ito naging posible? Walang nakita ang radar. Isang grupo ng mga mandirigmang Delta ang bumulalas ng malakas, dahil ang gayong pagsalakay ay hindi kapanipaniwala. Alam mo, nasa dagat sila ng higit sa 400 metro ang lalim. Colonel Bird, may pumasok sa ating storage room, at papunta na ito sa atin ngayon. Isang sundalo ang nakipag-ugnayan kay Bird sa pamamagitan ng radyo. Kumunot ang noo ni Colonel Bird at nagsabi, paano ito posible, paano ka nakapasok? Hindi namin alam. Ngunit ilan sa aming mga tao ang napatay. Napakaapura ng sitwasyon. Humiling ng suporta. Suporta. Nagalit si Colonel Bird, binasag niya ang tasa at sumigaw, ang lahat ng mga tauhan ay nasa isang estado ng unang antas na kahandaan sa pakikipaglaban. Pumunta sa likuran para sumuporta. Nagmamadaling tumugon ang isang grupo ng mga sundalo, na naghahanda sa pakikipagdigma, ngunit nalaman nilang biglang lumabo ang mga ilaw sa cabin. Hindi maganda, Koronel. Ang taong iyon ay galit na sinisira ang ating submarino. Siya ay tatagos sa ating submarino. Naging berde ang mukha ni Colonel Bird, bigla niyang kinuha ang itim na kahon ng password sa tabi niya, at sinabing, isusuot ko na ngayon ang armor ng digmaan. Halika sa ibabaw, patayin natin ang mananalakay at pagkatapos ay umatras. Isang pangkat ng mga mandirigma mula sa Koponan Zero ang dumagsa at tumakbo patungo sa direksyon ng mga mananakop. At nang makarating sila sa isang daanan, nadatnan nilang 4 o 5 sa kanilang mga kasama ang nahulog sa kanilang harapan. Isang lalaki mula sa Xia Kingdom ang gumagamit ng kanyang mga kamao at paa upang sirain ang submarino. Oh, napakabilis ng mga tao. Ibinaling ni Yefan ang kanyang ulo at sinulyapan ito. Kasabay nito, pinalayas niya, at ilang mga metal na tubo ang sinipa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nasa storage room na siya ng submarine. Hindi niya maiwasang maramdaman na nasa panaginip siya. Siya ay nasa isla ngayon, at bigla siyang dumaan sa isang malayong distansya at lumitaw sa submarino ng Magnesium Army. Makatitiyak din siya na hindi nagsinungaling sa kanya si Chu Yunyao. Kung hindi dahil sa mas mataas na sibilisasyon na naitala sa akses ng mundo, gaano man katalino si Chu Yunyao, imposibleng mag-imbento ng ganoong kagamitan. Bagaman sa ngayon, ito ay para lamang maghatid ng isang tao, ngunit ang kahulugan sa likod nito ay hindi maliit na bagay. Ang isang grupo ng mga sundalo mula sa Division Zero ay hindi nang ahas na gumamit ng mabibigat na sandata sa submarino, pabayaan pa ang paggamit ng kanilang disintegration rays, at iba pa. Makakagat lamang sila ng bala at sumugod, na gustong labanan si Yefan ng kamay sa kamay. Ngunit ang pinaka hindi inisip ni Yefan ay ang malapitang labanan, na walang kabuluhan na ginamit ang kanyang lakas, pagsuntok at pagsipa, sa isang makitid na espasyo, nakipaglaban siya sa grupong ito ng mga transformed warriors. Sa tuwing gagawa ng galit na pag-atake si Yefan, ang panlabas na pader ng submarino ay matatamaan ng husto. Sa wakas, pagkatapos ng mga slams ni Yefan, lumitaw ang isang puwang sa panlabas na shell ng submarino. Ang pilapil na 1,000 milya ay gumuho sa pugad ng langgam, at ang puwang na ito ay naging sanhi ng pressure ng panlabas na tubig dagat upang matapang na sirain ang submarino. Chapter 0345 Ayaw munang magsalita. 0345. Sa patuloy na pag-agos ng tubig dagat, ang isang malaking bilang ng mga metal na plato ay nagsimulang hindi mahawakan, at nagkaroon ng higit pang mga pagtagas. Kahit na, sa bilis na nakikita ng hubad na mata, ang buong submarino ay nagsimulang mag-deform. Baliw. Baliw ang lalaking ito. Hindi ba niya alam na may nuclear reactor sa submarino? Damn it, paano ang iba? Ang nakakatakot na epekto ng pagbuhos ng tubig sa dagat ay naging dahilan upang ang malaking bilang ng mga sundalo mula sa Division Zero ay hindi makapagmalasakit kay Yefan. Hindi nila nagawang protektahan ang kanilang sarili, at si Yefan mismo ay tumakas ng walang bakas sa gitna ng panaghoy. Bagamat hindi pa nakita ni Yefan ang gayong nuclear na submarino ng Magnesium Army, marami na siyang napasok na submarino, at alam na alam niya ang panloob na istruktura ng submarino.
Kung gusto mong hanapin ang kahon ng password sa access ng lupa, dapat ay nasa lugar ito ni Colonel Bird, at maaari ding mag-isip-isip si Yefan sa lokasyon kung saan maaaring itago ang war armor ni Colonel Bird. Sa pangkalahatan, ang kompartimento para sa pantulong na kagamitan ay matatagpuan sa itaas na kubyerta ng harap na kalahati ng submarino. Sa sandaling damaloy ang tubig sa dagat, marahas na pinatay ni Yefan ang lahat ng mga blocker at sumugod patungo sa compartment kung saan nakaimbak ang mga kagamitan. Sa ilang sandali, ang submarino na ito ay hindi masisira. Pagkatapos ng lahat, ang steel lamp na ito ay naglalaman ng pinakamotong teknolohiya ng Magnesium Army, kaya gusto ni Yefan na samantalahin ang panahong ito para maibalik muna ang mga bagay-bagay. Para naman sa mga ordinaryong Zero Squad na sundalo, ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Kung tutusin, hindi niya alam kung gaano kabisa ang war armor sa deep sea. Kung sasamantalahin ng war armor ang oras na ito para makatakas, magiging walang kabuluhan ang kanyang plano sa labanan. Sa kompartimento ng kagamitan, ang isang malaking bilang ng mga sopistikadong kagamitan ay maayos na inilagay. Humakbang si Colonel Bird sa isang metal cabin at pinindot ang isang katabing berdeng butones. Paglabas niya sa metal hatch, nakabalot na siya ng war armor. Matapos ang isang flash ng pulang salaming decolor sa kanyang helmet, tumabi si Colonel Bird, kinuha ang itim na lockbox, at naghanda na umatras mula sa gumuhong submarino. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang hamampas na parang bugzo ng hangin at sumugod sa likod ng ibon. Nagkaroon ng malakas na putok, at si Colonel Bird ay sinipa sa kanyang buong katawan, at siya ay sinipa pasulong. Nabasag ng war armor ang isang hatch, ngunit hindi ito nagdusa ng anumang malaking pinsala, ngunit si Colonel Bird ay labis ding nabigla. Alam mo, suot ang baluti na ito, hindi pa siya natamba. WHO. Lumingon si Bird at nakita si Yefan na nakatayo roon. Ikaw na naman. Nang inag ang puso ni Colonel Bird, ikaw, paano ka nakarating? Humakbang si Yefan patungo sa kanya, hindi ako naparito upang makipaglaro sa iyo ng isang pagsusulit, ang access ng lupa, hindi ako papayag na alisin mo ito. Galing ka rin sa militar ng Zia State. Maingat na tanong ni Colonel Bird. Hindi sumagot si Yefan, at muling humakbang pasulong, hinawakan ang isa sa mga braso ni Bird gamit ang dalawang kamay, at hinampas ang kanyang mga balikat. Hindi sapat ang taas ng compartment na ito para mabaligtad ang armor ng digmaan, kaya pati ang metal sa itaas ay napilipit at napunit. Ang pagkabigla sa puso ni Bird ay hindi maaaring higit pa, tao pa ba ang taong ito? Napakadaling itapon ang kanyang baluti ng digmaan. Alam mo, ito ay higit sa 10 toneladang metal, at malapit na itong abutin ang kalahating magaan na tangke. Gayunpaman, ang kanyang baluti ay talagang malakas at hindi pangkaraniwan, at 2 beses siyang inatake ni Yefan nang walang malalaking problema. Si Colonel Bird ay bumulwak ng malakas na daloy ng hangin mula sa kanyang mga paa, at pagkatapos na tumalon ang kanyang katawan, sinuntok niya si Yefan ng isang malakas na suntok. Si Yefan ay umiwas patagilid, sinipa muli ang dibdib ng armor, sinipa si Bird na lumilipad, at binasag muli ang isang metal na pader. Gayunpaman, mahigpit na hinawakan ni Bird ang lockbox mula simula hanggang katapusan, ngunit hindi ito bumitaw. Ngumisi si Yefan, bakit hindi mo gamitin ang iyong mga sandatang laser, ang malalakas na missile na iyon? Kahit na makapangyarihan ang armor mo sa digmaan, imposibleng tamaan ako. Si Colonel Bird ay tahimik, na parang hindi niya alam ang gagawin. Sumagot. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata at sinabing, mukhang. Kailangan mo rin ng iba pang kagamitan para tulungan kang makaalis sa malalim na dagat na ito, di ba? Dati, nagdududa siya kung ang sandata ng digmaan ay maaaring gumana sa malalim na dagat, pagkatapos ng lahat, kung maaari itong baluti kung aktibo siya sa dagat, hindi niya kailangang pumasok sa submarino, maaari siyang tumakbo hanggang sa gusto niya. Sa makatuwid, bumalik siya sa submarino, at ang pinakamalaking dahilan para sa pag-alis ng submarino ay dapat na ang baluti na ito ay wala pang kakayahang gumana sa malalim na dagat. Sa ganitong paraan, si Yefan ay lubos na gumon. Kung tutusin, hanggat hindi pinapayagan si Colonel Bird na pumasok sa anumang maliit na escape submarine, hindi siya makakaalis. Ikaw ay isang dalubhasa at isang makapangyarihang mandirigma. Maaari naming makipag-ayos kung ano ang gusto mo. Kaming mga tao ng Magnus ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa integridad. Dapat mong malaman na hindi namin tretuhin ang mga taong tulad mo ng masama. Naramdaman ni Colonel Bird na napakahirap makipaglaban ng walang ingat, kaya kailangan niyang tanungin ang next, magkaroon ng pag-uusap. Ngumiti si Yefan, gusto mo akong suhulan? Hindi, inaanyayahan kita na sumali sa isang matuwid na kampo. Isang kampo na tunay na nag-aambag sa kalayaan at pag-unlad ng sangkatauhan. Sabi ni Colonel Bird. Sinabi ni Yefan, kung gusto mo akong bilhin, ang presyo na kailangan mo ay hindi mababa. Maaari mong pag-usapan kung gaano karaming pera ang gusto mo, o kung gaano karaming kapangyarihan ang gusto mo, maaari nating pag-usapan ito. Tuwang-tuwa si Colonel Bird at naramdaman niyang may pagkakataon siya. Itinuro ni Yefan ang itim na kahon, ayaw ko ng pera o kapangyarihan, gusto ko ang access ng lupa. Ikaw. Si Colonel Bird ay hindi nakaimik at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, mukhang ayaw mo nang magsalita.
Nang matapos siyang magsalita, biglang iniunat ni Colonel Bird ang kanyang kamay at nagpaputok ng 5 missile mula sa kanyang mga daliri, hinahabol si Ye Fan. Lumaban din siya ng husto. Kung hindi niya gagamitin ang mga sandata na ito, hindi niya talaga maalis si Ye Fan. Sa halip, siya ay kukuha ng panganib, ganap na magpapakawala, at gagamitin ang mga sandata sa iba't ibang sandata. Sa ganoong kalayuan, ang 5 missile na ito ay halos hindi maiiwasan. Maaari lamang umiwas si Ye Fan sa likod ng metal na pader sa gilid sa lalong madaling panahon upang harangan ang direktang pinsala sa pagsabog ng mga missile hanggat maaari. Boom boom boom. Ang patuloy na pagsabog ay naging sanhi ng pagkabasag ng buong compartment. Bumangon si Ye Fan mula sa isang tumpok ng scrap na tanso at bakal na may itim na mukha. Sa sandaling ako ay bumangon, naramdaman kong may mali, hindi ko namamali na pinilipat ang aking katawan, iniiwasan ang isang disintegration ray na bumaril sa ibabaw. Bagamat naiwasan ang sinag na ito, pinasabog nito ang pipeline sa submarino, at ang ilang nasusunog na gas ay gumawa ng sunod-sunod na pagsabog, na agad na ginawang dagat ng apoy ang buong compartment. Ang apoy ay parang isang umuungal na hayop, direktang nilalamon si Ye Fan. Sa armor ng digmaan, malamig na bamantong hininga si Colonel Bird. Sa kanyang palagay, tapos na ang labanan. Siya ay sumugod sa posisyon kung saan inilagay ang escape submarine, ngunit ang apoy ay walang pinsala sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang biglang sumugod mula sa apoy, kasing bilis ng kidlat, at tumalon sa balikat ni Colonel Bird mula sa likuran. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.